April 28 na guys. Ako, ang bilis po ng araw, no? April 28 na po. So, ang susunod, ang ating pong unang topic ay eto. Okay, sabi po ng isang lawmaker, no? Si Juanco. Ang sabi po ni Juanco ay ah ito po, sabi dito, lawmaker says Bataan nuclear plant can be operational in 4 years. So, mga ba pangalan nito? Nakalimutan ko yung pangalan niya. Juanco po ang kanyang apelyido no? Ano ba to? Nanonood pa nga ako dati sa seminar niya Ah, nakapunta ako dati sa seminar nito, guys Nasa dulo na ng dila ako no, nakalimutan ko yung pangalan ng kongresista na 'to 'no. Juanco po ang kanyang apelyido. Etong Juanco po na 'to ay, yung sa side po ng mga loyalista 'no. Dalawang faction kasi ang Juanco. Yung isa, anti-Marcos at yung isa naman ay, yun naman yung mga loyalista na Juanco, 'di ba? Alam niyo naman si Gibo Chodoro, Juanco po 'yan. So 'yan po 'no, yung mga Juanco na 'yan na nasa side po ng loyalista. Kalimutan ko yung kanyang pangalan 'no, itong lawmaker na 'to. So sabi niya, itong Bataan Nuclear Power Plant ay magiging, operational siya for 4 years 'no. Kasi mga kaibigan, sabi niya, since we had decided after the president gave his persona where he talked about it, sandali, sandali, basahin ko ulit. In fact, had we decided after the president gave his persona where he talked about it, revisiting nuclear, it would be almost close to running by now, he added. Kasi mga kaibigan, sabi nga niya, for 4 years, no, kung kung ni-revisit at saka talagang ginawa yung rehabilitation, ang mangyari po ay pwede po itong maging operational for 4 years only, no? Pwede po siya. Kaso medyo hindi po na pagtuunan ng panahon at ng pansin etong pag-aayos no ng Bataan Nuclear Power Plant. Dahil napakarami po kasing mga nangyari. Alam naman natin mga kaibigan no, ang daming mga nangyari at madaming mga dapat na i-prioritize no. Pero kung titingnan nga natin mga kaibigan, sana nung persona pa lang ni PBBM ay talagang ano na 'to 'no, naayos na sana ito at talagang napagtuunan na sana ng pansin. Sana after 4 years ay ngayon 'no, 4 years na, ay magagamit na sana natin 'yan mga kaibigan. At malaking tulong po itong Bataan Nuclear Power Plant kung ito lang po talaga ay naging operational. Kasi guys 'no, alam naman natin na ito po ay, isa pong magiging, source ng ating energy. At alam naman natin na meron po tayong energy problem. So, sa panahon po kasi ni, sayang 'no, sayang yung 4 years kasi kung eto ay napagtuunan ng pansin 'no, pagpasok pa lang ng ating Pangulong BBM ay sana operational na ito kasi sabi nga 'no ni, Mark Juanco 'no, na operational sana ito 'no, after 4 years of rehabilitation. Pero hindi nga po na pagtuunan ng pansin kasi marami pong mga bagay na, dumating, maraming mga naging problema, plus nandiyan pa yung panggugulo ng mga Duterte sa bansa natin. Nandiyan pa yung kanilang kabi-kabilaan na pagde-destabilize sa ating gobyerno. Alam niyo ba mga kaibigan, ang laki talaga ng, epekto ng panggugulo ng mga Duterte. Kasi mga kaibigan 'no, sa pag-aaral po sa mga ekonomiya ng iba-ibang mga bansa, napag-aalaman po na ang mga plano ng mga destabilization, mga rallies, mga panggugulo, isa po 'yan, number one factor kung bakit ang isang bansa ay hindi todo-todo sa pagsulong. 'Yan po 'yan mga kaibigan, number one factor po yung panggugulo, yung pagra-rally,
yung pagde-destabilize, number one factor po yan na nakakasira ng ating ekonomiya. Kaya nga itong mga DDS, mga tanga talaga sila at mga bobo at mga walang alam na ayaw po nila na umayos at gumanda at sumulong ang ating ekonomiya. Etong mga DDS, mga kaibigan, tahasan kong sinasabi na sila po ang dahilan kung bakit po hindi tuloy-tuloy ang pagsulong ng ating bansa dahil po sa mga DDS na to, na mga tanga, na mga bugok, no, na mga walang alam, na ang akala nila nakakaganda sa ekonomiya ng Pilipinas yung kanilang ginagawa, pero mga kaibigan, ang ginagawa po nila ay nakakapagpabagsak po sa ating bansa. Hindi sila naawa sa sarili nila, hindi hindi sila concerned sa ating bansa, sa bansang Pilipinas, na ang gusto lang nila ay mapaupo ang Duterte. Bagamat ang gagawin nila ay pabagsakin ang Pangulo, ang gobyerno, okay lang sa kanila kahit bumagsak ang Pilipinas, kahit maghirap ang Pilipinas, okay lang sa kanila, wala silang pakialam. Hindi nila alam na kahit iluklok nila si Sara Duterte, mas lalo pang maghihirap ang ating bansa dahil si Sara Duterte ay walang alam. 'Di ba? Oh, yun po yun mga kaibigan, no? Salamat po ma'am, got to work. Good morning, God bless. Rachela Juralbar. Yan. Maraming pong salamat, no? Yan na. Okay, so guys, no, eto ha. Kung ito po sana no ay napagtuunan ng pansin, no? First year pa lang ng ating Pangulo. Maganda po sana operational na ito for 4 years, no? Kasi hindi naman po sira yung ating Bataan Nuclear Power Plant. Kailangan lang po talaga ito ng rehabilitation. At ang ginamit po dito na pera, 2.2 billion, no? Na nasayang lang po dahil po sa ah, ginawang propaganda, no, ng mga dilawan, no? Kina Cory Aquino. Ang ginawa nilang propaganda na ito daw ay kesyo ito daw ay mapanganib daw sa kalusugan, kesyo ito daw ay nasa fault line. Pero kapag tiningnan mo naman lahat, guys, no, yung lahat ng kanilang mga sinasabi ay wala namang katotohanan. Dahil nakita naman natin sa mga bansa ng mga bansang mga progressive, sila po lahat ay merong nuclear power plant. At sa totoo lang guys, no, yung power plant natin ay mas safe kaysa doon sa mga power plants ng ibang bansa. Katulad nga po ng nangyaring leak noon, Chernobyl, no? Yung Chernobyl power plant na yan, na nag-leak noon, na ginamit din ng mga dilawan para sabihin na, ay, i-close yung Bataan Nuclear Power Plant kasi delikado yan. Ginamit po nila yung nangyari po no, sa Russia, no? Yung Chernobyl, yung paglilik nga po ng nuclear power plant. Pero itong nuclear power plant po natin ay napakatibay at napaka-safe dahil meron po itong metal containment, no? Just in case na merong mag-leak, kino-contain po nito, hindi po nakakaalpas, no? Yung kung ano mang mga magli-leak dyan kasi meron po itong metal containment na makapal po, makapal. At special po ang ginamit dito. Kung hindi ako nagkakamali, ang gumawa nito ay White Westinghouse, no? Kung hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, no? During the time of President Marcos ito, no? 1970s. So, kita niyo mga kaibigan, napakaganda sana kung itong Bataan Nuclear Power Plant natin ay talagang maging operational, no? Nakakalungkot lang isipin dahil sa dami nga po ng dumating na problema sa atin at mga paggugulo ng mga Duterte at ng mga DDS, ng mga gago, mga tanga na walang alam kundi pabagsakin ng ating gobyerno. Kaya meron pong mga nakaligtaan, no, na hindi po talaga na-push dahil po sa may mga priority pa tayo, no? Katulad nitong Bataan Nuclear Power Plant na dapat po sana ay naging priority ng Marcos admin. Lalong-lalo na ito po ay gawa ni President Marcos Sr. No? Sayang, sayang mga kaibigan. So ngayon ay isang taon, ay wala nang isang taon na lang, no? Guys, may 20, merong 2027, tapos
So, isang taon na lang at mga ilang buwan ang panunungkulan, no, ng ating Pangulo kung titingnan natin. So, sayang, no, sayang mga kaibigan at ito po ay hindi po siya naging operational. Pero kung sana ay tinutukan lang 'to, pag-upo ng Pangulo natin, after 4 years, operational na sana ito. Sayang po, no? So, anong masasabi niyo guys diyan po sa ating topic number 1? Paki-message po, no, sa ating comment section. Marami pong salamat, no? Yan, okay. Wala namang alam si Cory-Cong Aquino, gusto lang umupo as president at sinira lang ang Pilipinas na naging mas ay tama po kayo, Rosalinda Cubangbang, walang alam si Cory Aquino, no? Wala namang alam si Cory Aquino, sinira lang talaga niya, no, yung Pilipinas. Sa totoo lang, mga kaibigan. Kasi after President Marcos Sr., anong nangyari sa atin, no? Hayaan mo na, mga bobo, BDS na yan, sila din nagugutom. Sino tatakutin nila? Ang mga kabubukan nila na bubuhay sila sa kasinungalingan. Sabi ni Ernie Ducusin M2P4H. Correct, tama ka dyan, no? Mga gunggong yung mga yan, mga walang alam. Akala nila sa ginagawa nila, gagandang ekonomiya natin. Sila ang nagiging dahilan kung bakit ang ekonomiya natin ay hindi tuloy-tuloy ang pagsulong. Dahil yan sa kanilang mga kagagawan. Yan. So, ito na, pangalawang topic natin. Ang sabi po dito, PNP naka-alerto versus Romualdez Escudero. Naka-full alert ang Philippine National Police PNP para i-monitor ang posibleng paglabas sa bansa ni dating House Speaker Martin Romualdez at Senator Chis Escudero sa gitna ng patuloy na investigasyon sa flood control scandal. Unang-una sa lahat, si dating Speaker Martin Romualdez walang balak na lumayas, walang balak na magtago dahil unang-una sa lahat, wala naman silang matibay na ebidensya laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Ano yung ginagamit nila na panlaban para kay dating Speaker Martin Romualdez? Walang iba kundi yung testimony ni Gutesa ng 18 Marites at saka ni Saldico. So sa tingin ba nila yan ay makakapag-convict kay dating Speaker Martin Romualdez? I doubt. Dahil, mga kaibigan, nakita nyo naman siguro, no, palagi ko kang ini-explain. Si dating Speaker Martin Romualdez, kailan lang siya naging speaker? 2022. 2022, pagpasok niya, ang budget ng 2022, budget pa yon ni Digong. Budget pa yon ng nakarang administrasyon. Yung budget na talagang masasabi natin sa panahon ni Speaker ay 2023, 2024, 2025. Ngayon, yung 2023, yan, wala siya. Wala din siya sa BICAM. Wala siya dyan. 2024, ganun din, the same din, no? Yan yung mga nagastos, no? Yan yung may mga flood control those projects, no? 2023, 2024. Pagdating ng 2025, mga kaibigan, wala pa rin siya sa BICAM, wala ang kanyang pangalan, wala kanyang pirma. At sa 2025 na yan, mga kaibigan, sino ang may malaking insertion? Si Chis Escudero. At napag-alaman din natin na yung 2025 budget na yan patungkol sa DPWH ay hindi ni-release ni PBBM, di ba? Ibig sabihin, intact po yung budget po niya, no, sa DPWH ay hindi po nagamit sa flood control. 2025 budget So, ang nagamit lang po talaga yung nagkaroon lang po ng problema ay budget ng 2023 at 2024. Yun po, nagamit po. So, 2 years lang kung titingnan natin. Samantalang sa nakaraang administrasyon, sa nakaraang mga speaker, 6 na taon. So, nakakapagtaka, bakit si Speaker Martin Romualdez ang pinipinpoint? Bakit si dating Speaker Martin Romualdez ang kinakasuhan? Kung kakasuhan ng isang speaker dahil sa sinasabi na
o speaker siya, siya ang leader ng Kongreso, hindi dapat mas lalong kasuhan natin sina Velasco, sina Alan Peter Cayetano kasi naka 6 years sila ng pamumuno, 'di ba? Para fair. Kasi kung kakasuhan naman pala ang speaker dahil lang sa siya ang leader ng Kongreso, aba, mas dapat kasuhan yung nakatapos ng 6 na taon, sina Velasco at sina Alan Peter Cayetano. Kasi 'di ba sabi nga nitong si Diskaya 2016, since 2016 pa. At alam naman natin panahon ni Duterte nagsalita siya, ang ghost project marami yan sa DPWH, sasabihin completed, yun pala ghost. So meaning to say sa panahon ni Duterte, naka-6 na taon siya, alam niya na may ghost projects pero hindi siya umalma at wala siyang kinasuhan, wala siyang pinakulong. So meaning to say, ibig sabihin pala, dapat pala ang ginawa ni PBBM, nagbulag-bulagan na lang. So dapat pala ang ginawa na lang ni PBBM, hindi na lang sana siya nagsalita at hinayaan na lang sana niya mga pagnanakaw na 'to para hindi hindi madawit yung mga, tao, pati siya, para hindi madawit pati yung mga speaker. Kasi dahil sa ginawa ni PBBM na pagbubunyag, itong mga nangyaring, flood control mess, aba dawit siya. At sinasabi pa ng mga walang hiya ng mga DDS na 'to siya daw yung mastermind. Dinawit pa ang speaker, Martin Romualdez, 'di ba? Kung gano'n naman pala, dapat pala rewind tayo, dapat pala hindi na lang sana si PBBM kumibo at dapat sana kinonsinti na lang niya sana itong mga pagnanakaw sa DPWH. Hindi wala sanang ano ngayon, wala sanang, pangit na nangyayari ngayon sa kanyang administrasyon, 'di ba? Kinonsinti na lang sana niya at hinayaan na lang sana niya mga mamamayang Pilipino na pagnakawan at palagi na lang tayong lulubog sa baha. At hinayaan na lang sana niya na pati ating mga kaapu-apuhan, yung mga next generation ay lumubog sa baha at patuloy tayong pagnakawan. Sana hinayaan na lang niyang gano'n. Kung ganito lang naman din pala ang mangyayari, 'di ba? Na lahat naman pala ay isisisi lang sa ating Pangulo. Hindi sana hinayaan na lang niya ang pagnanakaw. Make sense, mga kababayan? Kaya nga nakakainis isipin 'no, si Congressman Martin Romualdez idinidiin, pero yung mga ibang mga dating speaker okey lang. Nag-umpisa sa kanila 2016 ang paglobo ng mga nitong mga ano, 'tong mga flood control, mess na 'to, 'di ba? Sa kanila talaga lumobo 'yan, oh. So mga kaibigan 'no, hindi po tatakbo at hindi po lalayas si dating Speaker Martin Romualdez. Hindi po niya ugali ang paglayas at hindi po niya ugali ang pagtatago na katulad ng ginagawa ng mga Duterte na nagtatago, lumalayas, pumupunta sa iba-ibang mga bansa. Tingnan niyo mga kaibigan ha, very ironic. Sara Duterte, ang dami patong-patong na plunder cases, pero pinayagan pa na mag-world tour. Sa May 15 babalik. Ano yan, nasaan ang hustisya? Nasaan ang hustisya? Martin Romualdez, kinasuhan pa lang, ayan kaagad, whole departure order, freeze agad ng accounts. Oh, ano yan? Nasaan ang hustisya? Sana si Sara Duterte, i-freeze niyo rin ang account at sana si Sara Duterte, huwag niyo rin palabasin ng bansa. Kasi maraming ano yun patong-patong na kaso. Nasaan ang hustisya ngayon? Nagtatanong tayo 'no? So ito pa ha, sabi pa dito, sa programang Storiko ng One News sinabi ni Remulla na nakipagpulong siya sa PNP officials para higpitan ang seguridad sa mga airport, coastal areas, maritime routes at backdoor exit points. Matatanda ang naglabas ng precautionary whole departure order laban kay Romualdez. Humiling na rin ang ombudsman ng kaparehong order para kina Escudero at negosyanteng si Maynard Mo. So, nasaan ngayon ang hustisya? Bakit itong kay Congressman Martin Romualdez talaga ang kini-question ko, kasi kay Escudero ang daming ebidensya, ang dami. At yung state witness natin na si Bernardo mismo ay, naglapag ng pangalan ni Escudero at sinabi na si Escudero ay talagang. Pero kay Martin Romualdez, wala.
Ang nagsabi lang ay si Gutesa at saka 18 Marines at saka yung Saldico na AI. So, meaning to say, pagdating kay Martin Romualdez, medyo ano talaga ako, parang tingin ko walang hustisya eh. Ano ba? Bakit gustong-gusto nyo na idiin si Martin Romualdez? Ano ba to? O, pagkiling ba to? Doon sa kabilang kampo? Para ba itong kabilang kampo ay matuwa? Masiyahan? O, tatanong lang tayo dito ha, hindi tayo nagbibintang. Nagtatanong lang tayo dito, bakit iba yata? Bakit meron yatang tinitingnan at tinititigan? Bakit meron yatang favoritism? Bakit hindi yata pantay ang hustisya pagdating kay Martin Romualdez at kay Sara Duterte? Pag Sara Duterte, walang freeze order, walang hold departure order, kahit patong-patong ang kaso, may plunder case pa, may graft case pa, at may impeachment pa. So, ano yan? Favoritism. So mga kaibigan, anong masasabi nyo dito sa ating pangalawang topic? Ako, guys, no? Paki-comment nyo nga ang inyong sagot. Sabi ni Bean Santos 9013, Remulla, DDS yan. Yan. Sonia Darnaila, Kakaduda, si Boying. Ako nga medyo nagtataka na rin ako sa ginagawa ni Boying, no? Okay. Caprice K. Del Rio. Hi, all watching diri sa Cebu. Salamat po sa panonood, no? Diyan sa Cebu. Tingnan pa natin. Sino pa dito? Rolando Madarang, 5761. Siniraan lang si Apo Lakay. Sayang ang mga efforts para umasenso. Dilawan back up ng komunista. Correct ka dyan, no? Kasi during the time, yung mga Dilawan, Liberal Party, no? Yung mga kampo ni Ninoy Aquino, ano sila alay sila, no? Ng communist, no? Ng mga Joma season. Mag-alay yan sila, no? Kaya magkatuwang sila sa pagpapabagsak sa gobyerno ng ating dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Maria Fe Palisok. Yan, shout out sa iyo Maria Fe. No? Salamat sa panonood. Ansel Domingo, gusto nila may makulong din na kamag-anak ng Marcos ang makulong. Ang problema kasi nila, no, mukhang hindi nila mapapakulong si Romualdez kasi wala nga silang wala silang ebidensya eh. Kasi sa pagkakaalam ko ang ginagamit nila ngayon na pang-ebidensya ay yung testimony ni Gutesa at ng 18 Marites at yung AI video ni Saldico. So paano mo mapapakulong si Romualdez kung ganun lang yung ebidensya nila, di ba? Dan H1 to Dan H1 P3Y. Good morning, ma'am. Good morning din po sa inyo, no? Maraming pong salamat sa pag-drop by sa ating page. Yan. Kukulango.